Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Mga kababayan, mga ka-RTL, mga ka-farmers, kumusta kayo? Ayan, so sa mga nangyayari ngayon, maraming mga nangyayari sa buong mundo at yung nangyayari na yan ay direktang nakaka-affect sa ating production, sa ating negosyo, sa ating hanap buhay bilang mga RTL farmers. So, yan. Anyway, pag-usapan natin yan at pagkatapos lang ng isang maikling intro. Hello guys, welcome back dito sa ating panibagong video. Kumusta na kayo? Kung ikaw ay nagstay, maraming salamat. At kung ikaw ay bago dito, mag-subscribe ka na sa ating channel. At kung ikaw naman ay yaang dati nang nanonood dito sa ating channel na to, ang isang question lang is ano ang mga nararanasan mong struggle ngayon dito sa ating pagninegosyo? Comment down below at nang pag-usapan natin. No, so ngayong araw na to ang pag-uusapan natin is yung mga direktang makakaapekto sa atin sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa global market at ano nga ba ang magiging tama sa ating negosyo niyan, no? So pag-usapan natin 'yan at wag natin 'tong patagalin para na sa ganun ay makapagkuwentuhan na tayo, no? So 'yon. Unang-unang direktang epekto epekto ng pagtaas ng diesel sa market ng gasolina at saka ng diesel is basically yung pagtaas ng ating mga feeds, no? So ako naranasan ko agad 'yan sa loob ng isang buwan. Actually wala pa ngang isang buwan. Tumaas yung presyo ng feeds namin nung nakaraan, mula sa 1,470 tumaas na siya papunta ng 1,560, no? So medyo malaki agad ang itinaas. Tapos nitong mga nakaraang mga araw, ito lang kahapon lang nag-message sa atin yung supplier natin, magtataas na naman daw sila ng presyo at ngayon ay 1,628 na ang per bag ng ating mga feeds. So ang direktang makakaapekto sa ating negosyo is itong pagtaas talaga ng feeds dahil hindi naman natin pwedeng tipidin ang ating mga manok, ang ating mga alaga ng pakain kasi pagka tinipid natin ng pakain, sigurado tayo na bababa at bababa din ang ating production. May direct correlation ng pakain sa production ng ating mga manok, no. So 'yan ang problema natin, no. So siguro ang pinaka the best nating gawin is sa ibang bagay tayo magtipid pero 'wag tayong magtipid sa feeds na ating pinapakain sa ating mga manok, no. So 'yon. Sunod na ang mga direktang makakaapekto sa atin bilang mga farmers is siyempre tataas yung ating cost of production, no. So mataas ang ating feeds, mataas ang ating cost of production kasi hindi lang naman pagtaas ng feeds ang magiging pagtaas, no. Siyempre tataas yung ating kuryente, tataas yung ating transport, tataas yung presyo ng mga ibang mga commodities na kinakain ng ating manok, yung mga at iniinom, mga vitamins, mga supplements na ating pinapakain, no? Yung ating tubig kung bumibili din tayo at nagbabayad ng tubig, no? So lahat ng 'yan ay magiging apektado ng ating dinadanas na krisis ngayon, no? So di lang 'yon, siyempre bababa yung ating profit margin. So lalaki ang cost of production, hindi tumataas ang presyo ng itlog, kaya bababa yung ating profit margin. So kung tayo ay kumikita ng malinis na piso kada itlog, ngayon baka umabot sa 70 cents na lang o kaya bumaba pa up to about 50 cents. Kung yun naman ay tubo pa, mas maganda, pero kung tayo ay bababa sa break even, doon tayo magkakaroon ng konting issues, no? So magkakaproblema tayo.
idagdag pa na ngayon ay summer, bakasyon ng mga bata, mas mababa ang production, ang bentahan ang bentahan ng ating itlog, sorry. Mahina yung bentahan ng ating itlog ngayon kasi walang pasok ang mga bata. Ngayon, ang sunod is basically siyempre tataas ang presyo ng kuryente like I said earlier on. Lahat ng mga commodities, lahat ng mga bagay na ginagamit natin nakadepende yan sa fossil fuel, no. So lahat ng mga dumadaan sa production, yan ay nakadepende sa um, uh, petrolyo, no. So kaya pag tumaas at bumaba ang presyo ng pandaigdigang petrolyo, direktang nakakaapekto 'yan sa lahat ng mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw, 'no. Hindi lang sa pagnenegosyo, kahit sa buhay natin bilang mga tao, 'no. So 'yun. Sunod siyempre magkakaroon ng supply chain disruption, 'no. So ito yung isa sa mga issue, 'no. Hindi lamang sa katulad natin na mga poultry farmers, sa lahat siguro ng industries. Kasi tayo, lalong-lalo kami sa Mindoro, galing ang aming mga feeds sa Batangas, doon pa nagmumula yung production. Bago pa yan dalhin sa Mindoro, itatawid pa yan ng dagat, tapos itatracking pa yan papunta sa local supplier. Tapos saka pa lang magkakaroon ng pagde-deliver sa mga katulad natin ng mga farmers, no. So dahil ang ating mga supplier nagtitipid din sila, naghihintay sila ng lahat ng order, kino-consolidate nila, isang order na lang ginagawa nila para na sa ganun isang bayad na lang sa transportation, mas makakatipid sila kung mas marami ang makukuha. Tayo naman, kung yung mga small farmers na katulad natin, hindi agad-agad natin nauubos yung halimbawa in-order natin, hindi tayo makabili ng mas marami na kailangan natin bilhin kasi tayo ay limited din sa ating mga puhunan. So dito nagkakaroon tayo ng issues, no. So minsan pag tumawag tayo sa ating supplier, wala silang available kasi nag-iipon sila ng order para isang bulk na lang yung kanilang pag-order sa mga production company, dun sa mga main production companies, no. So para mas mababa na yung kanilang transportation cost kung ita-transport pa yung kanilang mga feeds, no, o kaya yung mga poultry equipments na mga kailangan natin, no. So yun, bababa yung o magkakaroon ng problema sa ating supply chain, no. Asahan natin yan na magkaroon. So ang isang advice ko diyan basically is kung maaari may puhunan tayo, bumili na tayo ng pang isang buwan na feeds, pang-dalawang buwan na feeds kasi para mas maganda, mas marami, mas mura, mabili na natin yung feeds ngayon para baka tumaas na ulit next week, no, para mas makuha na natin yung presyo ng feeds na kailangan natin at nang hindi na tayo abutan pa ng pagtaas. At the same time, hindi tayo mawalan ng supply, no, ng feeds, no. Yun ang ating habol dito. Kaya mas maganda, mas marami, mas bulk na yung ating bilhin. Kung bumibili tayo ng mga vitamins, mga farm supplies natin, kailangan natin bilhin na agad yun ng marami. Kung wala tayong puhunan, medyo doon tayo magkakaroon ng struggle, no. Yun. Sunod is siyempre bababa yung consuming power ng ating mga buyers, no. So yung ating mga buying powers ng ating mga consumers medyo maapektuhan din kasi tataas ang presyo ng lahat ng mga bagay sa buong buhay natin bilang mga consumers. Ay hindi naman tumataas ang presyo o ang sweldo ng mga empleyado, no. So ganun pa rin kung ikaw ay government employee, hindi naman agad-agad magtataas ng sweldo ang gobyerno, no. Kung ikaw ay private employee, hindi din sila basta-basta agad magtataas ng presyo ng kanilang sweldo ng empleyado. So hindi tumataas ang sweldo tapos hindi pataas ang presyo ng mga bilihin sa market, no. Hindi lamang yung ating mga itlog, no. So ganyan yung magiging issues, no. So bababa yung buying powers ng ating mga consumers, no. So ngayon nga at the same time like I said, bakasyon, hindi na masyado
mabenta ang itlog, hindi kasing dami nung mga, benta natin nung mga nakaraang mga, araw, mga buwan dahil may pasok 'no. Ngayon nag-graduate na yung nagkaroon na ng closing ng mga klase ngayon, nag-graduate na yung iba. Anyway, isa pa sa mga direktang makakaapekto ng krisis sa atin is kung tayo ay, nagpaplano na magkaroon ng expansion. So yung iba nagsimula ng, 48 heads, gustong mag 96 heads, yung iba nagsimula ng 500, gustong mag 1,000 heads, yung iba nagsimula ng 1,000, gustong maging 2,000 heads 'no. Ang advice ko diyan ay 'wag na muna nating gawin, siguro palipasin natin yung krisis, pagka lumipas na yung krisis, saka tayo magkaroon ng pagpaplano ulit 'no. Kasi siyempre dahil may krisis, mamahal sigurado ang manok, siguradong mamahal ang lahat ng mga yung sinabi ko nga, lahat ng mga feeds et cetera. Mahal ang transportation niyan papunta sa atin, everything is mahal. So, tapos hindi naman magmamahal ang presyo ng itlog ng ine-expect natin para ma-cover yung cost. So, mas mas maganda mag-halt muna tayo, i-postpone natin yung ating expansion, saka na lang tayo mag-expand sa susunod kapagka ang krisis ay, wala na siya dito sa hindi na natin siya nararamdaman 'no, tapos na ang krisis. Saka natin, simulan ulit 'yan 'no. So, simulan ulit natin planuhin. Pero at the moment, ako din dapat mag-e-expand tayo ng panibago, magdadagdag tayo ng mga manok kaso, parang inisip ko ngayon hindi siya napapanahon 'no. So, ang gagawin natin ay, stay put muna tayo para na sa gano'n ay, hindi tayo, malugi 'no. Kasi, hard-earned money natin 'yan, hindi dapat tayo, nagpapadalos-dalos at, nang hindi tayo, maubusan ng kapital. Okay, so siyempre pagka sinimulan natin yung business ngayon, lalong-lalo sa mga bago, isa sa mga direktang, apektado is yung ating pagsisimula 'no. Ngayon siguro kung ang budget natin last time is ang, um, medyo, medyo dun sa lumang calculation, baka ngayon mas mahal na. So, mas malaki yung capital requirement natin kapagka tayo ay nagsimula ng, pag-aalaga ng RTL chicken. Sa susunod na video bibigyan ko kayo ng updated na, mga presyo kung, magkano ang ang manok ngayon, magkano ang feeds ngayon, magkano ang mga cages na pinapagawa ngayon. Kasi siyempre medyo mahal ang mga bagay-bagay ngayon. Anyway, so, isa sa mga direktang effect din is yung pagtaas ng itlog, ang presyo ng itlog. So, medyo tataas ng konti siguro kasi, ang lahat siguro ng mga ng nagpo-produce ng itlog, yung mga, poultry farms, magtataas sila para maabot nila yung kanilang mga, mga expenses 'no, yung kanilang production cost. Kaya lang tayong mga maliliit na mga, um, farmers, tayong mga maliliit na mga producers ng itlog 'no, yung mga small backyard farmers, 'yan yung ating magiging struggle dahil tayo ay maliit lamang yung ating, leeway, maliit lamang yung ating, um, kakayanan na baba o makapagtaas ng presyo. Kasi, kapagka ginawa natin 'yan, hindi tayo katulad ng malalaking mga companies na kaya nilang mag-squeeze ng kanilang, profit margin. Tayo ay, hindi nila katulad dahil tayo ay kokonti lang ang ating mga manok, kokonti lang yung ating, profit margin, to start with. Kapagka ini-squeeze pa natin 'yan, lalo tayong malulugi. So, guys, ito yung ating, kinakaharap na problema sa egg farming at the moment. Hopefully ay, tayo'y maka-survive 'no. Kung kayo ay nag-struggle, comment down below kung ano yung mga, struggles na pinagdadaanan ninyo. At, kung kayo ay magsisimula pa lang, comment down below din kung, magtutuloy ba kayo o hindi. Sa tingin ko hindi magandang, magtuloy. Kung kayo'y nakapagsimula na, kakasimula pa lang, medyo nasa,
krisis tayo ngayon, hayaan lang natin baka naman matapos na agad yung krisis at makabawi agad tayo, 'no. So, basta alagaan lang natin na maayos ang ating mga manok, panatilihing maliliksi, panatilihing healthy, at panatilihin na malinis ang ating mga poultries para hindi tayo magkaroon ng mga mortalities, 'no. So, at siguro, isa sa mga marketing advice ko siguro ay tayo na lang mismo ang magbenta ng ating mga itlog sa market prices ngayon kaysa sa ibenta natin dun sa mga middleman, 'no. Kung tayo'y konti lang naman ang pino-produce, 1,000 lang ang ating manok o kaya ay 500 lang ang ating mga manok, puwede tayo makapag deliver ng sarili natin, puwede tayo makapagbenta ng sarili natin, gawin natin. Otherwise, kapagka pinasa pa natin 'yan sa ating mga middleman, magkakaroon pa tayo ng pagbaba ng presyo, para ma-accommodate yung kanilang mga profit margin din. 'Yan yung ating magiging issues, 'no. Mas mababawasan pa yung ating kita. But kung wala tayong kakayanan para gawin 'yan, ah, yakapin na lang muna natin yung ating mga magiging challenges ngayon, 'no. So, hayaan natin darating ang panahon, matatapos din ang krisis, makakabawi din tayo. So guys, kung nakarating ka sa dulo ng video na 'to, please, like and subscribe. At kung may mga concerns ka, comment down below, pag-usapan natin. Kung nag-struggle ka, comment down below, pag-usapan natin ang lahat ng 'yan, 'no. 'Yon, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating mga videos. Bye-bye.